Huwag tayong pauuto sa mga piking Kristiyano na naglipana ngayon. Napakarami ho niyan, mga kaibigan. Napakaraming mga nagkukunwari, subalit sila ay mga piki at nanluloko lamang. Ganito ho kasi ang sabi ng Diyos Ama mismo na dapat sa Kanya tayo ay maniniwala. Marcos 9:7. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilip, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ayan pong napakaliwanag. Ang sabi mismo ng Diyos Ama, ang kanyang anak na ang ating pakikinggan. Sapagkat sinugo po siya ng Ama, at lahat ng mga bagay na kanyang gagawin at sasalitain ay instruction ho yun ng Diyos Ama. Kaya yan po ang maliwanag. Para hindi tayo maligaw, mapiki, ay dapat maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi na ang ating pakikinggan ay ang kanyang anak. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. At ano naman po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin naman po natin ang Juan 12:26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Ayan po ang maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa Kanya. At kung saan daw siya naroroon, ay dapat doon din daw ang lingkod niya. Ang liwanag po niyan, mga kaibigan. Ito ay hindi may paliwanag ng mga born again, mga baptist at Iglesia ni Cristo. Kahit anumang mga piking Kristiyano, hindi nila kayang paliwanag yan. Meron pong kinaroroonan ang Panginoon Jesucristo na dapat nandun din ang kanyang mga lingkod. Maliwanag naman po yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo, di ba? Ngayon, alamin natin, saan po ba ang kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nandun din ang lingkod niya? Para hindi tayo maligaw o mapiki, dapat sundin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Alamin natin, saan ba siya naroon? Basahin po natin ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ito pala ang Panginoon Jesucristo ay dakilang saserdote. At saan po ba ito naroroon? Dakilang saserdote na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yung po maliwanag. Ang Panginoong Jesucristo pala na dakilang saserdote. Siya ay pangulo sa bahay ng Diyos. Siya ho ang presidente. Nasa bahay ho ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Yan po ang maliwanag na hindi naunawa ng mga piking Kristiyano na hindi sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung sumunod sana sila, alam nila ang kinaroroonan niya ay nasa bahay ng Diyos pa lang ating Panginoong Jesucristo na dapat nandun din ang kanyang mga lingkod. Ngayon, ang tanong po natin, alin ba yung bahay ng Diyos na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo na siya ang pangulo or presidente sa bahay ng Diyos? Alin ba yan? Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos
na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayaw pang maliwanag, ang Panginoong Jesucristo pala na Pangulo sa bahay ng Diyos or iglesia ng Diyos. Yung pala ang bahay ng Diyos, yun po yung iglesia. Yun ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa bahay siya ng Diyos, yung pala ay ang iglesia ng Diyos. Doon po Pangulo ang ating Panginoong Jesucristo or siya ang presidente. Yan po ang maliwanag na kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kung saan-saang iglesia. Nasa iglesia ng Diyos po yan. Yung pang napakaliwanag na hindi naman po nauunawa ng mga piking Kristiyano. Kasi nga, hindi sila sumunod unang-una sa Diyos Aba, sa sinasabi niya na si Kristo na ang ating pakikinggan. Pangalawa, hindi rin sila sumunod sa ating Panginoon Jesucristo nang sabi niya ay sumunod sa kanyang lingkod kung saan siya nandoon, ay doon din dapat ang lingkod niya. Ay ang Panginoon Jesucristo pala ay nasa bahay ng Diyos. Na yun ang iglesia ng Diyos. Siya ang Pangulo doon, siya ang presidente, siya ang nasusunod. Yun po ang patunay na hindi ka mapipiki kung sumunod ka talaga sa Panginoon Jesucristo sa bahay ng Diyos. Yun ay ang iglesia ng Diyos. Napakaliwanag mo niyan mga kaibigan. Sana ho ay hindi kayo naluloko ng mga piking Kristiyano kunwari. Magagaling magsalita kunwari pero piki pala sila. Maliwanag naman po ito. At yan po ay pinapatunayan ng ating mga apostol ng mga sinugo naman ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga apostol ho ay nasa iglesia ng Diyos talaga. Doon sila magkakapatid. Hindi ho sila magkakapatid sa iglesia ni Kristo ni Manalo. Wala ho, malabo ho yan. Hindi rin ang mga apostol, mga Katoliko, wala din silang sinasabi na sila ay magkakapatid sa Catholic Church. Wala. Ang mga apostol ho ay nagsasama-sama at magkakapatid sa iglesia ng Diyos sapagkat sumunod niya sila sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil tinawag po sila ng ating Panginoong Jesucristo, talagang sumunod naman sila. Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos, na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ayan po ang maliwanag. Ang mga apostol ho ay magkakapatid sa iglesia ng Diyos. Hindi ho sa born again, hindi sa iglesia ni Kristo. Hindi ho. Hindi rin sa Baptist. Hindi rin sa Fourth Watch. Hindi rin sa Katoliko. Naku po, napakalabo. Ang mga apostol ho na lingkod ng Panginoong Jesucristo ay nasa bahay ng Diyos. Kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Kaya hindi ho piki ang mga apostol kasi sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Nasa bahay ng Diyos sila, sa iglesia ng Diyos. Ikaw ba kaibigan? Saan ka ba kaanib? Saan ka ba membro? Baka wala ka sa bahay ng Diyos na doon ng ating Panginoon Jesucristo ay Pangulo. Siya ang presidente sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. At itong ating mga kapatid na mga apostol ay nasa bahay ng Diyos talaga sila sa iglesia ng Diyos. At ang anyaya naman po nila sa atin ng mga aanib o taga-malayong lugar na mararating ng kanilang pangangaral ay inaanyayahan naman tayo na makisama tayo sa kanila. Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay mapakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo.
Napakaliwanag po ang anyaya ng mga apostol ay tayo ay magkaroon ng pakikisama sa kanila. Di ba? Hindi yung kani-kanino ka makikisama sa pastor or ministro. Kay Felix Manalo, naku po, malabo ka kay Felix Manalo pag diyan ka nakisama. Dapat sa mga apostol tayo. Ang samahan ng mga apostol ay iglesia ng Diyos. Pag nakisama ka sa kanila, magiging membro ka rin sa iglesia ng Diyos. Sapagkat doon ang ating Panginoon Kristo ang Pangulo sa iglesia ng Diyos. Si Kristo ang ating sinusunod, hindi kung sino-sinong pastor or ministro. Dapat tayo ay maniwala at sumunod sa anyaya ng mga apostol na makisama sa kanila. Sapagkat ang mga apostol ang inutusan ng Panginoon Kristo upang gumawa ng mga lagad sa lahat ng mga bansa. Maliwanag po yan. Basahin po natin ang Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po maliwanag. Ang utos ng Panginoon Kristo sa mga apostol na kanyang mga alagad ay gumawa ang mga alagad sa lahat ng mga bansa. Iyon naman po ang nangyari hanggang sa panahon ngayon ay gumagawa pa rin ang mga alagad ang mga apostol sa pamamagitan ng pangangaral ng kanilang mga sinulat, bagong tipan. Yun po ang nagiging kasangkapan upang ang mga tao ay maging alagad ng ating Panginoon si Kristo pag nakapakinig sa mga sinulat ng ating mga kapatid na mga apostol na sinugo ng Panginoong Kristo. So yan po maliwanag mga kaibigan. Para hindi ka mapiki, dapat maniwala tayo sa Diyos sa sinasabi niya ng ating Panginoong Kristo ang ating pakinggan. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ang lingkod niya ay dapat sumunod sa Kanya. At ang ating Panginoon Kristo ay may kinaroroonan na dapat nandun din ang kanyang mga lingkod. Yun po ay nasa bahay ng Diyos ang ating Panginoon Kristo. At ang bahay ng Diyos naman na sinasabi ay ang iglesia ng Diyos. Nandun po ang ating Panginoon Kristo at doon din dapat ang kanyang mga lingkod. Nasa bahay ng Diyos or iglesia ng Diyos. Yun po ang maliwanag. Para hindi tayong maging piki na Kristiyano, dapat nasa bahay tayo ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po.